Amen. Praise the Lord. Muli po palakpakan natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Kamang palakpak na para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise God. Purihin po ang Panginoon. I'm back. My voice is back. Pambihira, purihin po ang Panginoon. Salamat sa araw na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para po sa pag-receive ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Naniniwala po ako whether first time mo na dumalo sa gawaing ito o matagal ka na dumadalo dito, lahat tayo ngayon ay nais pagpalain ng ating Panginoon. Hindi ka pumarito lamang ng wala lang, everything happens for a reason. Hindi nagkataon na nandito ka, ito ay tinaon ng ating Panginoon. Naniniwala po tayo na ang araw na ito ay pinagpalang araw. Ito yung araw na kung saan nagpapahinga ang ating mga kaluluwa, ang ating mga spirito para purihin ang ating Panginoon, para mag-recharge. The Bible said na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So hindi makakapamuhay whether Christian or hindi Christian, hindi ka makakapamuhay ng tama kapag wala ang Word of God. So hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, sinabi ng Bible. Hindi sinabing ang Kristiyano. Tao ang sinabi doon. So ang isang tao, kapag wala siyang Word of God sa buhay, matik yon, siya ay patay. Kaya nga kinakailangan na mabuhay ang isang tao, ma-revive ang isang tao. Without Christ, you are spiritually dead. So ngayon pong araw na ito, napakaganda po ng transition din natin. For example, lalo na po, next week tayo po ay may panibagong series. Ang title po nitong series natin, last series natin sa huling buwan na ito ng 2025 ay You Better Watch Out. Ang ibig sabihin po nito is life-changing lessons from the birth of Jesus. Dito po titingnan nating maigi ito yung mga life-changing na aral na kung saan matututuhan natin patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. So hindi lang natin siya basta-basta na naipasa sa atin yung ganong tradisyon, kundi ito po ay titingnan nating maigi kung ano ang maitutulong sa atin nito sa ating panahon ngayon, kung paano mababago ang buhay ko, pamumuhay ko at maging ang aking sarili na maging ang pinagdadaanan natin o kaya naman pagdadaanan pa natin sa buhay, ano may tutulong nito para mabago ang aking sitwasyon. So ito po yung series natin next week na po. So I want you to invite your friends, your loved ones na kung saan gusto rin magkaroon ng life-changing na encounter sa ating Panginoon. So let's get started dito po sa ating last na topic ngayong buwan na ito. Alam niyo po, maraming mga tao na kung saan sinasabi nila ako ay nakapamuhay, wala na ako mahihiling dahil nakapamuhay ako ng tama. Sure ka ba talaga na nakapamuhay ka ng tama? At marami naman mga tao na hinihiling na sana mawala na siya sa mundong ito. Teka lang, bago mo hilingin yan, ang tanong, tama ba yung ganyang hinihiling mo na pwede ka nang mawala sa mundong ito? So paano ba natin malalaman kung tama na ang pamumuhay mo sa mundong ito o tama yung hinihiling mo na mawala sa mundong ito? Someone said that how you perceive life will shape your life. Kung paano natin piniperceive ang buhay, yun ang mag-shape ng ating buhay. Kung paano natin tinitingnan ang buhay, yun ang mag-shape ng ating buhay, whether good or bad. Kung paano natin makita ito. So ngayong araw na ito, makikita po natin yung both side ng buhay. Ito po yung buhay natin at maging kamatayan. Makikita natin ngayon. Now the question is, dito po sa buhay na ito at kamatayan na ating i-observe, ating pag-aaralan, paano natin masasabi or what makes life truly worth living and death truly worth facing? What makes life truly worth living at masasabi natin na yung death is truly worth facing? Maraming mga tao parang atat na mawala ang kanilang buhay, kaya lang ang tanong, handa ka pa talagang harapin yan? Baka hindi mo naiintindihan yung haharapin mo. Pag ginarap mo yan, wala nang balikan yan. Nakuha po natin at lahat ng mga tao darating naman doon. Liban na lamang kung datnan tayo ng ating Panginoon at magaya tayo kay Elijah.
o kay Enoch. But what makes life truly worth living? Paano natin masasabi na worth living ang buhay na ito and death truly worth facing? Ito ang sagot ni Apostle Paul sa text natin ngayon. I want you to open your Bible with me in Philippians chapter 1, verse 21. Philippians chapter 1, verse 21. What makes life truly worth living and death truly worth facing? Itong sagot ni Apostle Paul kung saan tatanungin. Isang napakaikli pero napakalalim na pahayag. Ulitin ko, napakaikli pero napakalalim na pahayag. Sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Again, what makes life truly worth living, and death truly worth facing? Lahat po ng ready at excited na matuto, mabago at pagpalain ngayong araw na ito ng Panginoon, magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. In verse 21, sabi dito, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Isa po itong verse na ito na kung saan nagkaroon ng malaking impact sa buhay ko. Para po lalo kong masunod ang ating Panginoon at masabi na gusto ko na talaga mabuhay ng maayos eh. At hindi ako matakot sa kamatayan. O hindi ko naman harapin ang kamatayan ng mali. Kasi pag nagkamali ako dito, tapos na lahat. Dahil dumating po sa buhay ko, wala naman akong iniintindi pagdating sa death eh. Kaya kong humarap na kung saan, alam po yan ng mga tao sa paligid ko dati, na wala akong pakialam sa kamatayan. Kaya nga madalas, nung bata pa po ako, ginagawa lagi akong starter. Kasi wala, pag nagdidilim yung paningin ko, nawawala ako sa sarili. Pero sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo? Sigurado ka ba talaga na okay lang sa'yo na bigla-bigla ka na lang mawalan? Baka hindi mo alam ang sinasabi mo. Dito makikita natin, magkakaroon tayo na napaka-balanse pero napakalalim na pananaw pagdating sa buhay at kamatayan. First, let us look at the purpose of living. The purpose of living. At mamaya, pag-uusapan natin yung profit naman ng dying. First, let us look at the purpose of living. Sabi dito sa verse 21, for me to live is Christ. For me to live is Christ. Yung ginamit po dito sa Greek ay zao. Itong zao po na ito, ang ibig sabihin nito ay to live, to be possessed of vitality. To exercise the function of life. Sa madaling salita, ito ay buhay na may direksyon. Ito ay buhay na may misyon. Ito ay may buhay na may layunin. Kaya nga, ibig sabihin dito ay purpose. Nag-function ka na maayos. Malalaman mo ng isang tao, worth living yung kanyang buhay, nagfa-function siya sang-ayon dun sa disenyo sa kanya. Kaya nga, all successful people live by design, not by default. Kapag tayo ay namamuhay lamang sa default ng mundong ito, sa ating paligid, hindi yan tunay na buhay. Pero kapag tayo ay nabuhay sang-ayon sa design ng sa ating pagkalikha, ibig sabihin, yung buhay na ito ay napaka-purposeful. Now, ito maganda. Paano natin malalaman yung purpose ng buhay? Paano ba? Ang ganda nito. 3 importanteng bagay po dito sa purpose of living na ito. First, sinabi dito, first to live for Christ. If you want to live purposefully, number 1, live for Christ. Sabihin nga po natin, live for Christ. Kasi po sinabi dito sa text natin, especially in the New Living Translation, sinabi ni Apostle, for to me, living means living for Christ. For to me, to live is Christ. For to me, living means living for Christ. Ang ibig sabihin talaga ng mabuhay ay mabuhay para kay Kristo. Hindi niya po sinabi dito, ito maganda eh. Hindi niya po sinabi dito, to live is for achievement. Although kailangan natin mag-achieve. Hindi niya sinabi dito that to live is for personal dream. Although kailangan din natin ito, pinag-usapan natin noong nakaraan. Hindi niya din sinabi dito that to live is for comfort. Although kailangan din natin ito.
Pero hindi yon ang tunay na purpose ng buhay natin. Sinabi dito, for to me, living means living for Christ. So the purpose of living is to live for Christ. Kapag ang isang tao ay nabuhay lang sa kanyang sarili, hindi talaga siya tunay na mabuhay. Alam niyo po ba ang salitang Christ dito ay nasa emphatic position po siya sa original language. Ulitin ko po. Kung pag-aaralan po natin itong structure nitong passage nito, yung word na Christ ay nasa emphatic position. Ang ibig sabihin lang po nito, si Kristo ang mismong sentro, ang meaning, ang goal, ang purpose, ang delight, ang focus sa buhay ni Apostle Paul. Kaya nasa emphatic position itong passage nito, nais niyang ipahatid sa mga bumabasa nito. Kasi at that time, although Roman Empire na yon, pero nasa Hellenistic culture pa rin sila eh. Ibig sabihin, kaya nga sa Greek isinulat ang New Testament. Kasi malaki ang naiambag ng imperyo ng mga Greeks dati sa buhay ng mga tao, especially dito sa mga Jew. Kaya nga pag binasa nila ito, malinaw sa kanila ito, nasa emphatic position. Sinasabi ni Apostle Paul, ang meaning, ang goal, ang purpose, ang delight, ang focus ng buhay ko ay si Kristo. For to me to live is Christ. So para kay Apostle Paul, Christ is not part of life. Rather, Christ is his life. Sa marami pong tao na mga relihiyoso, si Kristo ay parte lamang ng buhay nila. Kaya ibig sabihin ng parte ng buhay ko, pwedeng hindi ko siya kasama, linggo ka lang, Lord. Pero pag Lunes, wala ka na. Kasi parte ka lamang ng buhay ko. Pag sinabing parte ng buhay natin, kaya nating mabuhay nang wala yung part na yon. Halimbawa, yung kuko, parte ng buhay mo. Kaya mo mamuhay kahit tanggalin yung kukong yan. Kahit kukuha mo lagi yan. Kaya maraming mga tao, sumisemplang ang kanilang buhay at hindi sila nakakapamuhay ng maayos. Why? Si Kristo kasi parte lang ng buhay nila. But para kay Apostle Paul, na kung saan sinabi niya na worth living ang kanyang buhay, for to me living means living for Christ. So the purpose of living is to live for Christ. Sinabi ni John Calvin, man's life without Christ is a dead life. Man's life without Christ is a dead life. Tama nga, kaya nabubuhay ang isang tao kapag si Kristo ay naghari na sa kanyang buhay. So the moment na wala si Kristo, walang personal na relasyon sa Kanya, tayo ay spiritually dead. Kaya hindi lahat anak ng Diyos. Kaya hindi lahat pupunta sa langit. Saka lamang magiging anak ng Diyos ang isang tao, hindi dahil sa relihiyon, kundi dahil sa relasyon. John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Hindi children of God lahat. Ang binigyan lang ng karapatan maging anak ng Diyos, sabi sa John 1:12, yung tatanggap kay Jesus at mananampalataya kay Jesus. So saka lamang magiging anak ng Diyos ang isang tao kapag siya ay tumanggap kay Lord. Ang pagiging anak, sabi dun sa text natin, di ba? Sabi dun sa John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang pagiging child ni Lord, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi relihiyon. Hindi na kayo naging magkarelihiyon nang ipinanganak ka. Kayo ay nagkaroon ng relasyon. Yung magulang mo, yung mga tao sa paligid mo, may relasyon ka doon. So ang pagiging anak ng Diyos ay hindi relihiyon, hindi ka maliligtas dahil sa relihiyon. Although makakatulong ang relihiyon, religare, sa Latin, ang ibig sabihin niyan ay mailapit kay Lord. Pwedeng may relihiyon, makatulong na mailapit kay Lord, pero hindi ka maliligtas dyan. Christianity, of course, religion. Like other religion, Hinduism, Buddhism, Islam. Pero pagiging born again, kailan naging religion yan?
John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ito ay pagiging anak ng Diyos. Pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Man's life without Christ is a dead life. Second, sabi sa verse 22, ang ganda po nito, tignan din natin yung mga kapitbahay na verse niya para mas lalo nating nananamnam yung ibig sabihin ng purpose of living. Kung tayo po ay magbabasa forward, titignan po natin ito. But if living will give me, sabi niya dito, tignan niyo po, verse 22. But if living will give me more opportunities to win people to Christ, then I really don't know which is better, to live or die. Kasi kung babasahin po natin yung passage na ito, nag-aagaw eh. Kay Apostle Paul, gusto ko na mamatay, gusto ko pa mabuhay, ano ba talaga, ate, kuya? So dito nilinaw niya. Kasi may purpose ang living. First, live for Christ. Kung mabubuhay ako kay Kristo. Kasi ano saysay ng buhay kung wala naman si Lord? Kaya sabi niya dito, second, lead others to Christ. The purpose of living is to lead others to Christ. So ibig sabihin, nakakapamuhay tayo ng maayos, nagiging purposeful yung buhay natin kapag may naaakay tayong mga tao papunta kay Lord. Ano nga naman, tama nga naman no? Anong saysay ng buhay inaakay mo papuntang impyerno yung tao? Ano naman saysay ng buhay inaakay natin papunta sa kapahamakan ng tao? Kaya pala walang saysay ang buhay ko. Kahit pala nakapag-recruit ako ng mga daan-daan, ng mga kabataan sa aming grupo dati, naidala ko naman sila sa pagbibisyo. Nadala ko naman sila sa magulong buhay. Ang titino ng buhay nung nakasama ako, naging masama na. Anong klaseng buhay yun? At the end of the day, ang saysay pala itong buhay na to. Ano ngayon kung nalid mo sa kalokohan yan? Ano ngayon kung naturuan mo mag-drugs yan? Ano ngayon kung naturuan mo yan maging palaaway yung taong yan? Ano ngayon kung naturuan mo yan? Na maraming mga ipinaglalaban sa buhay. Hindi mo naman naturuan na idala papunta kay Kristo. Saysay ang buhay. Kaya sinabi niya sa verse 22, but if living, pero kung mamumuhay ako, kung mabubuhay ako, give me more opportunities to win people. Sabi nga natin, win people. But if living will give me more opportunities to win people to Christ, then I really don't know which is better, to live or to die. The purpose of living, number one, live for Christ. Second, the purpose of living is to lead others to Christ. So your life on earth will become meaningful if winning people to Christ is part of your life. So winning means naaakay mo ang isang tao patungo kay Kristo. Talagang panalo yun, kaya nga win. Kapag ang isang tao naakay mo patungo kay Kristo, nanalo siya. Yun ang tunay na panalo, yun na kay Kristo. Kaya nga kapag ang isang tao wala kay Kristo, talo. Sabihin nga natin, talo. Talo na agad yung buhay na wala sa ating Panginoong Hesukristo. Listen, fulfilled ang buhay mo dito sa mundo kung may naagaw kang tao na papunta sa impyerno. Worth it ang buhay mo sa mundo pag may naipalista ka sa langit. Naisulat ang pangalan niya sa langit dahil naidala siya sa kay Lord. Worth it. Ang sarap mabuhay na hindi lang ikaw yung sumasamba. Ang sarap sa buhay yung hindi lang tayo nagtataas ng kamay. Ang sarap sa buhay na may kaibigan ka, may mahal ka sa buhay na naidala mo sa Panginoon. O kaya na-sharean mo ng gospel na alam mo, naakay mo papunta kay Kristo. Yan pala ang tunay na buhay. Maakay mo ang isang tao sa Diyos na nagligtas sa'yo. Maakay mo ang isang tao sa Diyos na nagmahal sa'yo. Bakit hindi ko nga naman pala siya aakayin? Papunta sa nagmahal sa akin, sa nagligtas sa akin. Napaka-selfish ko kung di ko gagawin yon.
O kaya kulang ang buhay na ito kung ganun din lang. Una, si Kristo, live for Christ. Pangalawa, lead others to Christ. Now, kung gusto mo na makabuluhang buhay, remember this principle. Titingin ko kung gusto mo na makabuluhang buhay, remember this principle. Winning gives meaning. Winning gives meaning. Nagkakaroon ng meaning ang buhay natin the moment na may naakay tayo. Papunta kay Lord. Ito po yung disaster ng mga simbahan sa buong mundo. As church growth consultant for more than 10 years, dito sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa, alam niyo po ba mga kapatid, ang isang mananampalataya sa isang church, maniwala po kayo, hindi yan yung pangkaraniwan hindi nakakapag-invite yan ng isang kaluluwa sa loob ng isang taon. Kaya nga kapag ang church ay nangangaluluwa, nag-i-invite ng kaluluwa, papunta kay Lord, makarinig man lang ng Word of God, kakaiba na yung church. Pag lumagpas na ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maniwala kayo kakaibang church. Kaya ang Amazing Hope ay amazing. Why? Hindi tayo makasarili. Nais natin yung mga tao makarinig din ng salita ng Panginoon at maka-enkwentro rin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kamupurihin natin ang ating Panginoon. Lead others to Christ. Binabantayan natin yung buhay natin, kahit hindi perpekto ito, pero tayo ay nag-aakay papunta kay Lord. Kahit nasabihin, ba't mo ako inaakay? Hindi naman perpekto ang buhay mo. Kaya nga, inaakay din kita Hindi ka perpekto, hindi rin akong perpekto. Punta tayo dun sa perpektong Diyos ng buhay natin. So ngayon, hindi ka manliliit kahit hindi naman perfect yung buhay mo. Why? Parehas sa tayong imperfect Kaya nga the church is the spiritual hospital of spiritually ill people. Hindi ito tahanan ng mga perpektong tao. Ang head dito perfect, pero tayo hindi. Nakuha po natin, lead others to Christ because winning gives meaning. So gawin nating makabuluhan ang buhay natin sa pamamagitan ng pag-akay ng mga tao para kay Kristo. Kaya nga po tayo, last day actually natin ngayon, ng ating pong Holy Wind. Kasi sinabi nga natin, we don't celebrate Halloween, we celebrate Holy Wind. Kasi isang tao, sabi sa Book of Luke, isang tao na makakilala manumbalik sa ating Panginoon, nagdiriwang ang buong kalangitan. So hindi nagdiriwang ang kalangitan kapag maraming mga nakasuot na mga pangdemonyo, ng mga kung ano-ano na kung saan nakakatakot, hindi nagdiriwang ang kalangitan doon. So we do not celebrate Halloween, but we celebrate Holy Wind. Kung saan nagsiselebrate ang kalangitan, yun din ang sineselebrate natin. Nagsiselebrate ang kalangitan, una sa ating Panginoon, pangalawa sa mga taong nanunumbalik sa Panginoon. That this is the reason why we are doing this. We are living our lives for Christ and we are leading others to Christ. Pangatlo, na purpose ng buhay. Verses 23 hanggang 25. Sometimes, sabi niya dito, eto tignan niyo po yung linya na ito ni Apostle Paul. Sometimes I want to live. And at other times, I don't. For I long to go and be with Christ. Gusto ko nang makasama si Jesus. Sabi niya ganon. How much happier for me than being here. 24, but the fact is that I can be of more help to you by staying. 25, yes, I am still needed down here. And so I feel certain I will be staying on earth a little longer to help you grow and become happy in your faith. My staying will make you glad and give you reason to glorify Jesus for keeping me safe when I return to visit you again. Number 3, the purpose of living, pangatlo, is to help others grow in Christ. Ang purpose ng buhay, sinasabi niya dito, to help you grow and become happy in your faith. Minsan, sabi niya ganito, sometimes I want to live. Minsan naman, ayaw ko na. Pero kung
Nandito ako, masaya naman ako. Sabi niya ganon. Masaya naman ako than being here. Para saan? Para lumago ka kay Kristo. Para lumago kayo sa Panginoon. So ang reason kung bakit ako nandito pa, para mabuhay ako para kay Lord. Pangalawa, para makapag-akay pa ako ng mga tao kay Lord. Pangatlo, para matulungan ko kayong lumago kay Lord. Kaya nga kung gusto mo na makabuluhang buhay, maging instrumento ka ng paglago ng ibang tao. Ulitin ko, kung gusto mo ng makabuluhang buhay, maging instrumento ka ng paglago ng mga tao kay Lord. So living for Christ, leading others to Christ, and helping others to grow in Christ simply means Christ-centered living. Kapag tayo ay namumuhay para kay Lord, para akayin yung mga tao papunta kay Lord, at para lumago ang mga tao kay Lord, this simply means Christ-centered living. Alam niyo po, kaya binigyan ng title ni Lord ang mga mananampalataya na light of the world and salt of the earth. Madalas ko po napapakinggan ito, for example, yung salt of the earth. Madalas ko napapakinggan sa ibang mga preachers, sa ibang mga mananampalataya. Minsan ko ano-ano mga sinasabi patungkol dahil nakakakita sila ng, alam niyo po yon, ng asin. No, ina-apply nila yung text na yon kung paano natin siya ginagamit ngayon. Hindi. Ang proper hermeneutics po, babalik tayo, back then and there. Titignan natin kung paano nila iniisip yung salitang yon sa panahon nila, hindi sa panahon natin, kasi hindi natin maintindihan yon. Magkakamali tayo ng interpretation. Kaya nga ang hermeneutics po, ibig sabihin nito, art of interpretation is bridging the gap. Ibibridge mo yung gap between there and then and there to here and now. Hindi mo i-apply kung paano natin siya tignan ngayon. Okay? Hindi natin siya i-interpret kung paano natin siya tignan ngayon. I-apply natin siya sa panahon natin ngayon. Pag sinabing salt of the earth, hindi lang laging preservative ang gamit dyan. Kasi number one, na gamit nila dati sa salt ay abono. Ibig sabihin, ito po ay pampataba ng mga halaman. Ang ibig sabihin po doon, fertilizer. Pag sinabing you are the salt of the earth, you are the fertilizer of the earth. Yung mga tao, ibig sabihin, kapag nakakasama ka nila, lumalago sila. Kasi yun ang paggamit dati, ginagawang fertilizer, yung salt. Pag nakasama mo ba yung mga tao, lalo silang tinatamad magsimba? Lalo silang tinatamad kay Lord? O lalo silang naaapuyan na sumamba kay Lord? At magpatuloy sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil marami pong mga pastors na nakikita nyo ngayon sa social media, pati yung mga hindi, na nagpatuloy kay Lord, nakapagtapos ng pag-aaral nila, ginagamit mightily ni Lord dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil nung na-meet ko yung mga yun, di naman ganun yung buhay nila eh. Pangkaraniwan. Dahil ginamit tayo ng Panginoon sa kanila, ibig sabihin yung buhay natin, alam niyo po, kaya ako tinapos ito, kaya po ako ganito, ang tagal ko na po kayo sinusubaybayan. Yung iba po doon, mga naging estudyante ko, yung iba pala, sinusubaybayan pa ako dati sa mga conferences. Ang dami po mga pastors ngayon, mga naging estudyante ko, yung iba naman, nawin ko pala sa kalsada dati. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung mga taong ito ay natulungan ko na kung saan mag-grow kay Lord. Hindi man tayo perfect. Pero malinaw kasi sa atin, pag malinaw sa atin ito, listen to this very carefully. Hindi ka basta-basta pupunta sa isang coffee shop, hindi ka basta-basta magtatrabaho na namubuhay ka lang sa sarili mo. Kasi ang purpose mo doon sa trabahong yan o sa negosyong yan ay matulungan yung tao. Una, maluwalhati si Lord. Pangalawa, makapag-akay. Pangatlo, maturuang lumago. So naiiwasan natin na gumawa ng mga hindi ka. Alam niyo po yun? Yung mga bagay na kung saan hindi naman nakakatulong. So nare-restrict tayo ngayon. Ang restriction, maganda rin yan. Ang boundary ay blessing. Dapat alam mo kung paano ka mamuhay at hindi mo alam kung paano ka mamumuhay. Lagi yung sinasabi yan sa mga pastors, sa mga leaders. Hindi basta magdamit ka, magdadamit ka na lang ng ganon. Lalo na leader ka dyan. Hindi ka basta magsalita ka, magsasabihin mo na lang ang gusto mong sabihin.
Why? Hindi yan ang tunay na buhay. Kasi ang tunay na buhay, gusto ko maminsang, alam mo lahat tayo may pagmumulto ng dating buhay natin eh. May ganun eh. Pero nakakaiwas tayo ngayon kasi hindi to purpose ng buhay. Paano pag ginawa ko to? Matutulungan ko ba siyang lumago kay Lord? Nakuha natin yon? Maaakay ko ba siya papunta kay Lord? O hindi? Kaya sinabi ni Apostle Paul sa verse 25, yes, I am still needed down here. And so feel certain I will be staying on earth a little longer to help you grow and become happy in your faith. Sabi niya ganon, para matulungan ko kayong lumago at maging masigla kayo sa inyong pananampalataya. Again, starting today, mabuhay tayo ng worth it. Paano? Live for Christ. Mabuhay ako para kay Lord. Tutulungan ko itong taong ito na maakay, papunta kay Lord. Para nang sa gayon, halimbawa, natitempt ka na gumawa ng bagay na hindi maganda. Pero isasama mo yung taong yun. Hindi yan ang purpose ng buhay. Hindi ko siya dadalhin sa kapahamakan. Minsan may ganun ang tao, pinipilit tayo. Hindi, yan tayo dito. Join ka. Kaya, sama muna tayo dito. Hindi ko gagawin yon. Bakit ko gagawin yon? Hindi yan yun tunay na buhay. Hindi yan purpose ng buhay. Dadalhin ko siya papunta sa kapahamakan, sa impyerno? No way. Pangatlo, isipin natin, ito bang gagawin ko? Makakatulong ba ito para lumagutong kasama ko kay Lord? Ito bang pagkwekwentuhan namin, pagchichismisan namin, makakatulong ba sa makakarinig na anak ko? Makakarinig ng mga bata? Para sa paglago nila kay Lord. Napansin niyo po, pati tayo lumalago eh. Natutulungan tayo na matutong paano ba tayo makikipag-usap sa mga tao. Dati, kwentuhan lang tayo ng kwentuhan, usap lang ng usap. Ngayon, hindi na. Aware na tayo. Maluluwalhati kaya si Lord sa pinagsasabi ko dito? Mabibigyan ko kaya ng kaluwalhatian si Lord? Maaakay ko kaya tong taong ito pag nagwala ako dito? Mahayaan ko bang lumago tong taong ito pag puro ko rant ng rant dito sa ginagawa ko? Sabi ko mukhang hindi ko nagagawin. Yun pala. Nagiging purposeful na yung buhay natin, hindi ka na pangkaraniwan. Hindi ka na katulad ng iba. Sa pamamagitan nun, umaangat yung level ng spiritual life mo. Nakuha po natin kasi ang paglago ay sinasadya. Sabi nga po natin, sinasadya. So napaka-importante, sadyain natin ito. Maniwala po kayo. Starting today, practice natin to. The purpose of living is to live for Christ, to lead others to Christ, and to help others grow in Christ. Pansin niyo po, mag-iiba yung buhay natin, mag-iiba yung pamumuhay natin. Makita niyo po, makikita ng mga tao, iba to sa pangkaraniwan. Hindi ito yung pangkaraniwan babae, pangkaraniwan lalaki na nakikita namin. Pati sa pag-angat ng buhay, importante to. Kapag iba ka, mag-iiba buhay mo. Hindi magigiba. Kasi ang ginagawa ng mundo, kung hindi tayo ibaba, inihilera lang tayo sa pangkaraniwan. Pero hindi, dito nagiging purposeful yung buhay natin. Kapag ganito na yung buhay natin, mag-iiba na talaga yung buhay natin. Pangalawa, dito nakita na natin ngayon, itong purpose of living. Ito yung purposeful na buhay. To live for Christ, to lead others to Christ, and to help others grow in Christ. Ito naman, ito na masasabi natin, nakapamuhay tayo ng maayos, hindi tayo magre-regret kapag ganito yung ginawa natin. Kasi alam natin na ito yung buhay. Yung mga tao na hindi nila ginawa ito, at the end of the day, sayang yung buhay. Puro regret yung buhay. Kasi wala si Lord eh. Pero iba yung lumikha ng buhay mo, hindi mo binigay doon yung buhay mo. Nakalimutan nila. Regret talaga mararanasan natin at the end of the day. Iba pa rin yung mga tao kahit may pagsubok na kay Kristo sila, iba pa rin yun. Kakaiba kasi yun yung Zoe na binibigay ni Lord, hindi lang biyos na buhay, yung humihinga tayo. Hindi lang yun ang tunay na buhay, yung Zoe. Ibig sabihin no, may purpose yung buhay natin. Pangalawa, tignan naman natin yung kabilang side na kung saan torn din si Apostle Paul dito. Second, let's look at the profit of dying.
Nako, kakaiba to, maniwala kayo. Pakinggan niyo po itong maigi. Let's look at the profit of dying. Verse 21, "For to me, to live is Christ." Ano yung susunod? "And to die is gain." Sabi nga po natin, gain. Let's look at the profit of dying. Alam niyo po, hindi lang patungkol sa buhay ang sinulat ni Apostle Paul. May sinabi rin siya tungkol sa kamatayan. Isang bagay na kinatatakutan ng marami. Isa nga ito sa mga number 1, pangunahin na takot ng tao is the fear of death. Pero kay Apostle Paul, hindi. Ano sa kanya? Gain. Kakaiba talaga to. Maraming mga tao takot sa kamatayan, sa kanya gain. Ang ganda nga eh. Kaya nga inuna niya muna, "For me to live is Christ" eh. Ganda na ito. Alam niyo po, nakakagulat kasi sa mundo, ang kamatayan ay loss. Ang kamatayan ay ending, tragedy, fear, darkness. Pero kay Apostle Paul, gain, profit, advantage. Now, ano ba ang kamatayan? Sa marami ang kamatayan ay katapusan ng lahat ng bagay. Sa iba, ang kamatayan ay pag-alis o pagpanaw. Sa iba, ang kamatayan ay pagkawala o pagkalugi. Sa iba, ang kamatayan ay kabiguan. Ngunit para kay Apostle Paul, ang kamatayan ay pakinabang. To die is gain. So para sa mga tunay na anak ng Diyos, ang kamatayan ay hindi pagkalugi, kundi ito ay pakinabang. Yung ginamit po sa Greek dito ay kerdos. Itong kerdos na ito in Greek, it means gain, profit. Ang salita pong ito ay business term. Ibig sabihin ng gain na ito, tubo, kita, net increase. Ibig sabihin, sa spiritual ledger ni Apostle Paul, ang kamatayan ay hindi minus, kundi siya ay plus. Now, paano ito maganda? Paano nagiging profitable? Paano nagiging gain ang death? Ito maganda. Listen to this very carefully. First, death is profitable only for believers. Ang kamatayan ay profitable lang sa mananampalataya. Sabi niya dito sa verse 21, "For to me." Sino yung to me? Yung nakapamuhay kay Kristo. "For to me to live is Christ." Pero yung isang tao gusto mong mawala, wala ka naman kay Lord. Ano yon? Tapos ka ngayon dyan. So death is profitable only for believers. Sabi nga po natin, believers. Hindi niya sinabi dito, sabi niya, di ba, "For to me." Hindi, not for to everyone. To die is gain. Ang sabi niya dito, "For to me," hindi for everyone ang death. Hindi siya profitable sa hindi mananampalataya. So nasasabi ito ni Apostle Paul bilang mananampalataya. Ibig sabihin ba nito, magandang mamatay na tayong lahat? Pwede rin. But pakinggan mo itong maigi. Saka mo lang sabihin na kunin ka na ni Lord kapag fruitful na ang buhay mo tulad ni Pablo. Ang problema, yung iba gusto nang mamatay, hindi muna nabuhay ng maayos. Yung iba gusto nang mamatay, hindi naging fruitful ang buhay, walang nawiwin, walang naaakay kay Lord, walang impact sa mundong ito. Ang pinakamasakit, gusto nang mawala, wala naman si Jesus sa buhay niya. Tapos ka ngayon. Nakuha po natin yon? Tapos. Pangalawa, death is profitable only for worshipers. Sabi nga po natin, worshipers. Babalik lang po ako doon. Okay pa kayo dyan. Tignan niyo po yung verse 20. Atras lang tayo dito. Sabi dito ni Apostle Paul, "According to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness as always. So now also Christ will be," tignan niyo po, "Christ will be magnified in my body,
whether by life or death. Sabi niya dito sa ERV, sa Easy to Read version, it doesn't matter. Sabi niya, I will let God use my life to bring honor to Christ. So ginamit dito, sa iba't ibang mga translations, ginamit sa verse 20, kasi yung text natin kanina, di ba, verse 21, magandang introduction din itong verse 20 dito. Yung ginamit dito sa verse 20 ay exalted, honor Christ, tapos magnified. In my body, si Lord daw mamamagnify sa pamamagitan ng kanyang katawan. So ang death ay profitable sa mga believers at the same time sa mga worshipers. Sabi nga po natin, worshipers. Ibig sabihin, kung ikaw ay sumasamba sa ating Panginoon, profitable sa iyo death. Why? Alam mo ba sa langit, walang hinto ang pananambahan. Kaya, listen to this, kung dito pa lang sa lupa, tinatamad ka ng sumamba kay Lord, baka hindi ka panlangit. Kasi ang tunay na mananampalataya, nagkakaroon ng desire sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya kung ano yung gagawin sa langit, praktisin mo na sa lupa. Biruin mo walang humpay na pagsamba sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na saktong-sakto magagawa natin doon. Kasi sa langit, no more tears, no more pain, no more fear, no more shame. But ito po mga kapatid, ay pagpapractice na natin. Papunta doon sa langit. Nakuha po natin kung sa langit ay walang hintong pananambahan, dito ilang nakakatawa. Ayaw ko dyan sa church. Ang tagal ng service. 2 oras. Hello, 4 na oras ka nga nakaupo, kapapanood ng tele, kung ano ang tele dyan eh. Nakapapanood. Sabi ko nga, halos magka-almoranas ka na dyan, kapapanood ng mga ano niyan, maghapon, 10 oras ka na dyan nakaupo. Hindi ka tumatayo. Kinaya mo nga yun, 10 oras. 12 hours. Kinaya mo yan. Tapos sasabihin mo, tinamad ka 1 oras, 2 oras na pananambahan kay Lord. Hello. Kaya dati, nung tinatamad akong magsimba, tinatamad akong kumanta, tinatamad ako manambahan kay Lord, teka lang, hindi ito yung gawain ng mga taong makalangit. Hindi ito gawain ng mga citizens of heaven. Kaya kapag ikaw ay sumasamba, nakikinig ng salita ng ating Panginoon, ginagawa mo na kapatid, yung gawain ng mga citizen ng langit. Kaya kung makalangit ka, sumasamba ka talaga sa ating Panginoon, hindi ka nahihiya na umawit at pumalakpak sa Kanya. Come on, palakpakan natin si Lord ngayon. Death is profitable only for worshipers. Death is profitable only for believers. Ulitin ko, yung iba ang problema, gusto nang mawala. Wala namang Jesus sa buhay. Hindi yun. Pagpunta sa impyerno, ito maganda. Mamaya natin yung impyerno dito. Dito sa pangatlo. Tignan nyo pong maigi. Sa verse 23, tignan nyo po. I am torn. Ito na yung sinabi ko sa inyo. Torn between 2 lovers to eh. Torn between life and death si Apostle Paul dito. Tignan nyo po. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. I desire to depart and be with Christ, and which is better by far. Pangatlo. The profit of dying. Paano naging gain ito kay Apostle Paul? Dying is profitable only for worshipers. Dying is profitable only for believers. And then lastly, death for believers means to be with Christ in heaven. Death for believers means to be with Christ in heaven. Kaya sinabi dito, I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Remember this, church, death is not the end of you. Death is not your termination, but death is your transition
into eternity in heaven. Ang death ay hindi ito katapusan mo. Katapusan ng isang mananampalataya, katapusan natin. Ang death, hindi yan termination. Ang death ay transition into eternity in heaven sa isang mananampalataya. Kaya nga, may mga nagsasabi din na, di wala pang tao sa langit. Wala tao sa langit. At dami mga patunay sa Biblia na may tao sa langit. Kasi nga, nagkamali sila ng pananaw patungkol sa langit. Okay, kaya nga may heavens. Sa Bible, may letter S. Pati nga hell di ba sinabi natin, kaya nagkakagulo-gulo minsan yung mga tao, hindi alam yung timeline. Pag nagbabasa, isahan lang. Hindi may timeline yan. Ilalagay mo sa tamang paglalagyan yung binabasa natin. Kaya nga may impyerno, yung iba naman pinaghahalo naman yung lalagyan ng mga, alam mo yon, makinig po kayo maigi dito. Pinaghahalo yung lalagyan ng mga demonyo na nakakulong sa impyerno. Saka yung lalagyan naman ng mga wicked na namatay na napunta sa impyerno. Hindi magkahalo yan. Saka ito, hindi nagahari si Satanas sa impyerno. Walang ganon. Pinahihirapan din. Actually, wala pa naman talaga si Satanas doon. Kaya yung mga nakakulong na mga fallen angels, may mga nakalaya kasi sa nakakulong. Sa dami niyan, 1/3. Yung nag-fall, di ba? Nung tinalo, nagrebelde sa ating Panginoong Hesus, 1/3 yun. So mababasa natin sa New Testament, may mga nakakulong na mga fallen angels. Yun yung mga demons. Pero may malaya. Kaya nga may mga malalaya kasama si Satanas na mga demons. Pero may nalagyan sila, hindi pa nakahalo yan. Hindi rin naghahari doon ang demonyo sa impyerno at hindi kailanman maghahari sa impyerno. Parurusahan silang sama-sama. Kaya nga yung mga napapanood natin, ano yan? Hindi ganyan yan. Sa impyerno naghahari, di ang saya mo pa rin. Nakuha nyo ba yun? Yung pinalilitaw ng mundo? Sino nagsabi naghahari ang mga demonyo sa impyerno? Walang ganon. Sabi nga natin, walang ganon. Parurusahan nga Kasama din siyang parurusahan. Kaya lang ngayon, may impyerno para sa mga demonyo. Ang tawag, yun yung tinatawag na abyss. May langit naman. May impyerno din sa mga hindi mananampalataya na pinahihirapan na ngayon. Nakuha po natin, yun yung Hades na tinatawag. Impyerno kasi lalagyanan ng hindi mananampalataya. Lalagyanan ako sa pinarurusahan, yung mga demonyo. Kaya nga may third heaven na tinatawag. Kaya heavens sa Bible. May fourth heaven din. Nakuha po natin siya. Kaya sinabi ng Panginoong Sokristo nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo, today, you will be with me in paradise. Maging yung kay Lazaro at kay Abraham, nasa Abraham's bosom. So ilang mga account na nagpapatunay na meron ng mga nakalagay na mga mananampalataya sa langit, lalagyan din ng langit. Langit, lalagyan ng mga mananampalataya. Yung paradise na tinatawag. So death for believers means to be with Christ in heaven. O, balikan ko lang po, baka gusto nyo pa ng konti yun. Yung pangatlo na uri ng impyerno, doon na pagsasamahin. Yung propeta ng kadiliman, si Satanas, and the Hades, sabi sa Book of Revelation, will be thrown into the lake of fire. Yung nilalagyan ng mga hindi mananampalataya ngayon na namatay na, itatapon yun dun sa lake of fire, sabi sa Book of Revelation. Nakuha po natin, so wala nang alisan sa kaparusahan. Whether Hades, wala nang alisan doon. Itatapon na lang yung Hades na yon. Yung impyerno yun, itatapon din sa isang uri ng impyerno. Yun yung lake of fire na tinatawag. So yung death naman for believers, ito naman, kakaiba. Kaya magkakaroon din ng new heavens and new earth na tinatawag. So death for believers means to be with Christ in heaven. Yung naranasan ng magnanakaw na yun, na nagkaroon ng relasyon kay Lord, today you will be with me in paradise, ay mararanasan din ng mga mananampalataya. I desire to depart and be with Christ, which is better by far.
Alam niyo po, yung isang sundalo, may isa pong sundalo na umuwi mula po sa isang napakatinding digmaan. Pagod na pagod po itong sundalong ito, sugatan po siya, at halos bumigay na ang kanyang katawan. Pero pagdating po niya sa pintuan ng kanyang bahay, binuksan ito ng kanyang pamilya at sabay-sabay sumigaw. Ang sabi doon sa sundalong yon, sa tatay nila, "Welcome home." Bigla pong nawala yung takot. Napilitan po siyang lumuha sa saya. Yung taong ito. Ganyan po ang kamatayan para sa isang mananampalataya. Hindi siya katapusan, kundi ito ay pag-uwi sa tunay niyang tahanan. Church, kung mamatay man tayo today, would it be gain or loss? Ito ba ay gain or loss? Gain kung may personal tayong relasyon kay Kristo. Pero loss ito. Loss ang lahat ng ating pinaghirapan kung para lang sa mundo natin ito ibinigay. So are you living in such a way that dying will be gain? Ito yung profit ng dying. Kaya nga sabi ni Apostle, for to me, to live is Christ and to die is gain. Sabi nga po natin, gain. So walang karapatan ng isang tao na sabihin, ayaw niya na, gusto niya nang mawala. Gusto niya nang mamatay. Hindi ka pa nabubuhay para kay Lord. Kaya nga binibigyan tayong lahat ng Panginoon ng pagkakataon na mabuhay para sa Kanya. So what makes life truly worth living and death truly worth facing? Number one, we must know the purpose of living. First, live for Christ. Kaya sabi ni Jesus, I am the way. So ibig sabihin, kapag wala kay Kristo, ligaw ang tao. I am the truth. Kapag wala si Jesus, puro kasinungalingan lang yon. Papatunayan lagi ng Diyos yan. Na lahat ng sinasabi ng tao, lahat ng ginagawa ng mga tao, liban sa kalooban ng ating Panginoon, lahat ng yan ay kasinungalingan. Kahit gaano pa katalino yan taong yan. Kasi Jesus is the only way. Jesus is the only truth and Jesus is the only life. So the purpose of living is to live for Christ. Pangalawa, to lead others to Christ and to help others grow in Christ. So hindi lang tayo namumuhay para sa sarili natin. Una, nabubuhay tayo para kay Lord. At pangalawa, intindihan naman natin yung ibang tao sa paligid natin. Kung minahal ka ni Lord, mahal din ni Lord yung magulang mo. Mahal din ni Lord yung mga kapatid mo. Mahal din ni Lord yung tinatawag mong best friend. Best friend mo na rin lang eh. Kinaibigan mo na rin lang. Ilapit mo na kay Lord. Sana hindi lang tayo magkaibigan sa kapihan, inuman, kainan, kasiyahan. Sana magkakaibigan tayo, masaya tayo, na kung saan tayo ay nananambahan sa ating Panginoon. Ito yung tunay na purpose ng buhay. May tao na nakakilala kay Lord, nakakilala ka kay Lord, at lumago kay Lord ng mga tao sa paligid natin. Ang sarap mabuhay na hindi lang tayo yung lumago. Ang sarap mabuhay na hindi lang tayo may relasyon kay Lord. Ang sarap mabuhay na makita mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung mahal mo sa buhay. Sila din nagtataas ng kamay kay Lord. Dati nahihiya. Nagtataas ng kamay kay Lord. Ngayon umaawit para sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. Ang sarap mabuhay. Ito na may profit ng dying. Profitable lang siya, hindi sa lahat. Profitable lang siya sa mga worshipers. Profitable lang siya sa mga believers. And that for believers means to be with Christ in heaven. Kaya siya ay profitable. Ang makasama mo si Kristo eternally, yun ang pinakamasarap na pwedeng mangyari. Alam niyo po, as I end this, may isang matandang mananampalataya na nasa hospital. Tinanong siya ng doktor, Lola, hindi po ba kayo natatakot mamatay? Sabi niya doon sa matanda. La, hindi po ba kayo natatakot mamatay? Ngumiti yung matanda, si Lola. Sabi niya ganon, why would I fear going home to the one I lived for my whole life? Sabi niya ganon. Apo, bakit ako matatakot na umuwi sa bahay
ng Diyos na kung saan ibinigay ko yung buong buhay ko para sa Kanya. Binigay ko yung buong buhay ko sa Kanya, ba't ako matatakot? Siya yung buhay ko. Napakaganda po ng ganung perspective. Why? Because she lived for Christ. And she was ready to die in Christ. She lived for Christ, and she was ready to die for Christ. Hindi mo masasabing, ready na ako na mawala sa mundong ito. Hindi ka nga nakapamuhay kay Kristo eh. Kahit yun man lang una. Katulad nung lalaki ulit, nakatabi ni Jesus Christ sa krus. Di ba? Wala namang opportunity yung lalaki yun para nga makapag-baptize eh. Wala siyang opportunity para mabautismohan. So ang bautismo, hindi ka dyan maliligtas. Ang pagpabautismo sa tubig ay gawain ng mga ligtas. Pagsunod siya. Pero yun, hindi rin nakapag-akay ng tao kay Lord. Kasi nga wala ng pagkakataon. So pag may pagkakataon ka makapag-baptize sa tubig, may pagkakataon ka makapagsimba habang buhay ka, of course, yan ang gawain ng mga buhay pa. At nabubuhay pa sa mundong ito. Pero ang pinakauna dyan, you must live for Christ. At least dulong-dulo ng buhay niya, no? Naibigay niya yung buhay niya kay Lord. Kasi si Kristo ang tunay nating buhay. So starting today, make this your life declaration. Simula po ngayong araw na ito, gawin mong declaration ng buhay mo ito. Ano yon? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Maniwala ka pati kamatayan, baka matakot sa'yo. For to me, to live is Christ. Nabubuhay ako para kay Lord. He's the way, the truth, the life. Siya ang tunay kong buhay. And to die is gain. Paano ka hahabulin ng kamatayan? Matatakot yun. Pag nawala itong taong ito, tapos, di ko na maloloko to. Di ko na magagawa yung gagawin ko dito. Tapos na. Now, kung hapon natin, starting today, make it your declaration, for to me to live is Christ, and to die is gain. Tandaan mo, kapatid, hindi magwawagi sa iyo ang kamatayan kapag nabuhay ka na para kay Kristo. Hindi kailanman magwawagi ang kamatayan na nakonquer na ni Lord kapag nabuhay ka para sa Kanya. Tama, hindi talaga magiging perfect ang buhay natin. Kaya nga mabuhay ka para kay Lord. Kasi hindi na nga perfect ang buhay eh. Dudurugin na nga tayo ng mundo eh. Wawasakin na nga tayo ng mundo eh. So kinakailangan natin ng matatag na sandigan. Kailangan natin ng matatag na maaasahan natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. He is our firm foundation. So wag nating maging mindset na wala rin naman nangyari sa buhay ko, hindi naman perfect. Talagang hindi perfect. Kapag perfect yan, hindi ka naaasa kay Lord. Pag di ka na nagkakamali, hindi ka na lalapit sa Kanya. Kaya sa'yo na nagkakamali. Sa'yo na nadapapap sa buhay. Yan ay patunay lamang na kailangan mo pa at kailangan ko pa ang ating Panginoon. Kaya sa mga tao na nadadapa, nasusugatan, pero na kay Lord, yan ang pinakamagandang posisyon mo ngayon. Dahil madapa man tayo, masugatan man tayo, may Diyos pa rin na mag-aakay sa atin. May Diyos na mangangalaga sa atin. May Diyos na hihilom ng mga sugat natin. May Diyos na magpo-provide sa mga kakulangan natin. May Diyos na kung saan bubuo sa wasak-wasak nating buhay. Kaya ikaw may pinakamagandang buhay. Ang tawag dyan, buhay na ganap at kasaya-saya. Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon, if you may. Make this your life declaration, for to me, to live is Christ, and to die is gain. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Sa'yo na sa sugatan, sa'yo na naligaw sa buhay. Sa'yo na may mga struggles sa buhay ngayon. Make it your declaration. For to me is to live is Christ. Ganito na nga yung buhay ko, wala pa si Jesus. Ganito na nga yung buhay ko, sasama pa ako sa kademonyohan. Sasama pa ako sa magwawasak ng buhay ko. Starting today, make it your declaration, for me to live is Christ,
and to die is gain. Di mo kailangan katakutan ng kamatayan. Pag na kay Kristo ka, baka kamatayan pa matakot sa'yo. If any one of you right now, maybe this is your first time na dumalo sa gawain ito, hindi nagkataon ito, kapatid, na napakinggan mo mensahe ito, mahal na mahal ka ni Lord. Gusto mo magkaroon ng assurance sa iyong kaligtasan? Hindi ako nagbibigay ng assurance. Si Lord ang nagbibigay ng assurance. Sabi ng Bible, John 1:12, sino man ang tumanggap sa Kanya, kay Kristo, sino mang manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. At walang anak ng Diyos na mapupunta sa impyerno. Lahat ng anak ng Diyos ay mapupunta sa langit. Liban na lamang kung hindi na anak ng Diyos ang isang tao. Wala na si Kristo sa kanyang buhay. Ito siya mapupunta sa impyerno. Kaya yung sinasabi mo, Lord, gusto ko pong makapamuhay na may meaning. Gusto ko pong makapamuhay, Panginoon, na may tunay na relasyon sa iyo. Gusto ko pong makapamuhay na masasabing worth it yung buhay na ito. I-restore mo po ang buhay ko. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Ibangon mo ang buhay ko. Kung ito yung panalangin mo ngayong araw na ito, hindi nagkataon nito, kapatid, mahal ka ni Jesus. Mananalangin tayo ngayong oras na ito. Sasabayan kita, sasabayan ka namin. Especially for the benefit of those who want to receive Jesus Christ today. We will lead you to prayer, but make it your personal prayer today. The Bible said in the book of Romans that if we confess with our mouth that Jesus is Lord, you will be saved. May sinabi pa nga doon, you and your household. Bakit? Gagamitin ka ng Panginoon sa kanila din. If you want to receive Jesus today, to believe Jesus today, if you want life, true life today, pray this prayer with us. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, kung first time mo ipinanalangin ang panalangin ito, hindi ko sinabi yun, sinabi ni Lord. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang isang anak ng Diyos, hindi man tayo perpekto, parang tayo mga anak. Alam natin, tayo mga magulang, alam din natin, di perpekto ang mga anak natin. Ba't alam mong anak mo siya? Iba pa rin ang pabor ng anak ng Diyos. Starting today, live for Christ. Pag may mga bagay na hindi na nakakaluwalhati ang Panginoon, balik ka lang kay Lord. Hingi ka lang ng tulong kay Lord. Mahal na mahal ka ni Jesus, kapatid. Magsimula ka kay Lord ngayong araw na ito. At Lord, dalangin ko po, pawiin mo, Panginoon, ang anumang takot na inilagay sa puso at isipan ng bawat isa. Takot sa kamatayan, takot sa anumang bagay. Lord, right now, we renounce every seed of fear, Lord, na inilagay sa aming puso. Hindi kami matatakot doon, Panginoon, dahil gain yon sa isang mananampalataya. Lord, bigyan mo lang muna kami ng kasiyahan na mabuhay para sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, I pray, God, that renew our hearts today. Ano man ang takot, ano man ang pangamba na naibigay sa amin sa mundong ito. Dalangin ko nga po ngayong araw na ito, Panginoon, na pawiin mo to. Bigyan mo po kami ng kapayapaan. I pray, God, for your peace which transcends all understanding for your sons and daughters today. Ano man, Panginoon, nagpapagulo ng kanilang puso't isipan, bigyan mo po ito ng kapayapaan. Dalangin ko nga po, Panginoon, para sa iyong mga anak ngayong araw na ito. Paghilumin mo po, Panginoon, ang anumang karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. If you believe that you are a child of God today, believe that your God is the great physician. He's your great healer. Rebuke that sickness right now in the name of Jesus. Jesus.
In the name of Jesus, we pray, God, for healing. We pray, God, that you mend this broken heart in the name of Jesus. I pray, God, that you give peace to this restless mind in the name of Jesus. I pray, God, that you bless your people today sa kanila pong mga pangangailangan, sa kanila pong mga pinagdadaanan. Samahan mo po kami. Ikaw po ang aming kapayapaan. Ikaw po ang aming buhay. Ngayong oras na ito, kapatid, come to Jesus personally. Talk to your God. I will give you 30 seconds to 60 seconds, kapatid, ngayong oras na ito. Just talk to God personally. Nais ng Panginoon, dinggin ang iyong panalangin ngayong araw na ito. Ikaw lang sa kasi, Lord. Bigyan mo na ito kay Lord, kapatid. Usapin mo siya nang mula sa iyong puso. Bigay mo yung puso at buhay mo kay Lord. Bigay mo na yung pagsamba mo, yung awit mo kay Lord. Lagyan mo naman ng awit ang iyong mga bibig ngayong araw na ito. Personal mong kausapin ang ating Panginoon. He is here right now, listening to you. If you believe that you are a child of God, come to your Father. Come and talk to Him. Come and talk to Him as you are today. Alam niyo kung sugatan ka, lumapit ka sa Kanyang sugatan. Tumingi ka ng paghilom. Alam niya kung saan naligaw ka. Alam niya yon. Balik ka sa Kanya. Alam niya na hindi mo alam ang gagawin mo. Bumalik ka sa Kanya at lumapit ka sa Kanya. Humingi ka ng talino. May panibago kang pagkakataon kay Lord. Lumapit ka kay Lord. He is here right now. The hand of God is moving in this place. The hand of God is touching you, healing you, cleansing you, blessing you today. The presence of the Lord is here. Oh God, we believe, Lord, starting today, we love you, to bring you praise, Lord. Hallelujah. Oh Lord, come on, for the last time, I will leave, Lord. Sing it with all of your heart. We will leave, Lord. I will leave, Lord. Starting today, Lord, this is our heart's declaration. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Salamat po, Panginoon, dahil binibigyan mo ng meaning yung buhay ng bawat isa starting today. Dalangin ko nga po ang kapayapaan, katalinuhan na nagmumula sa iyo. Bibigyan niyo po ng meaning yung bawat isa starting today. Magkaka-meaning ang buhay kahit may pagsubok. Magkaka-meaning ang buhay kahit may pinagdadaanan. Dahil masarap, Lord, dumaan sa isang sitwasyon na kasama ka kaysa wala ka, Panginoon. Salamat po, ikaw po ang aming buhay. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang lahat-lahat sa aming buhay. Kung wala ka rin lang, walang silbi ang buhay na ito. But salamat na lang, Panginoon, yung walang silbing buhay, binigyan mo ng buhay at kulay. Salamat po, Panginoon. Kaya marapat lamang ikaw ang aming sambahin, ikaw ang aming papurihan. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas naming papuri at pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Come on, malakas na palakpak at papuri sa Diyos natin ngayon na buhay. Come on, praise God. Bless the name of Jesus today. Palakpak na para kay Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Bless the name of Jesus.
Praise God. Sige po, pwede na po tayong umupo po muna saglit. Amen. So, tayo po ay na-bless na at nabusog na sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So, ngayon po ay dadako na tayo sa ating tithes and offering, no? So, this is a reminder that every time we give, hindi lang po tayo naglalagay ng pera, kaperahan po natin sa envelope natin dyan, sa gilid po ng sa ating mga upuan, or nagtatransfer po tayo through GCash or online bank. But, always remember that we are sowing into God's kingdom. So every time that we nagpa-participate po tayo sa mga ganitong gawain, it is in something bigger than ourselves. Minsan po dahil daily routine, parang every Sunday routine na po natin binibigay yung ating tithes and offering. We forget po na every time we release something to God, every time that we give 10% of what we own to God, is nagre-release po ito ng storya, nagre-release po ito ng impact, ng testimonies, at ng purpose. So because of your faithful tithes and offering, alam niyo po ba na nakakapag-rent po tayo dito sa Trinoma Cinema. And this is a place where we can worship comfortably, a place po na nagbibigay po sa atin din ng sense of excellence because God honors efforts and God honors excellence. And every week po, every Sunday, hindi po ito instant na every Sunday, papapasukin lang tayo, pero nagbabayad po tayo dito. And it is a result of our faithful giving. So hindi naman po tayo nakakarenta dahil hindi tayo nakaka-experience ng magandang sound system, ng comfortable, may aircon po tayo sa pag-worship kay Lord without faithful giving. Amen po ba? So, it is because of your generosity, bakit po tayo nagle-level up even po sa mga ganitong bagay. And excellence, again, honors God. When we give Him our best, He moves in ways we cannot even imagine. But alam niyo po, higit po sa physical upgrades ng ating tithes and offering, tatandaan po natin that every time we give, meron pong isang buhay na pinagpapala ng Diyos, and that is you every time you give. Amen? So someone experiences Jesus because you decided to be faithful. At ngayon po, I want to emphasize this before po tayo mag-pray. God blesses those who honor Him. Most especially even po financially. Bakit po? Because unang-una si Lord, di naman po kailangan ni Lord yung pera natin. Amen? He owns everything eh. Like, even yung ibibigay mo, kay Lord po galing yan. But because giving is one of the clearest ways to show na nagtitiwala po tayo kay Lord, nagre-rely po tayo kay Lord, and we put Him first in our lives. So again, marami na po tayo narinig na nung nagbigay, nagkaroon ng reconciliation sa family. Nung nagbigay, binigyan ni Lord ng house and lot. Nung nagbigay, nagkaroon ng sasakyan. Nung nagbigay, gumaling. Amen po ba? So again, amazing people of God, we must put God first. Because si Lord po, imi-make sure niya po na even ikaw at iyong sambahayan ay hindi po magkukulang. Because your giving is not a loss. Ito po ay isang tanim. At kapag ang tanim po inalagaan, tumutubo po yan. Amen po ba? So today I challenge you sa pagbibigay po natin ngayon. Hindi lang po ito Sunday routine, pero po this is an act that we trust the Lord. At siya po ang bahalang patubo ng ating tinanim. Amen? As what in Malachi 3 verse 10 says, bring the whole tithes into the storehouse. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Kaya po sabi ni Lord, test me. Ibig sabihin, watch what I can do when you trust me. So inaanyahan ko po ang lahat na saglit po tayong pumikit at manalangin as we give faithfully sa ating Panginoon. Let us pray. Holy Spirit, O Lord, we thank you. We once again worship you through our finances. Lord, maraming salamat for our job, Lord, sa mga, even Lord, sidelines, even Lord, sa mga businesses na hinahayaan mo, Lord, na magawa po namin through you, Father God. Maraming salamat, Lord, because through this, Lord, kami po ay pinagpapala ninyo at naging pagpapala rin po kami sa iba. Lord, I may not know yung struggle po ng bawat isa financially, hindi man po ito physically, Lord, financially, but you know, Lord, the deep within our hearts kung ano po yung needs namin, more than, Lord, our wants. And Father God, we believe that you are our Father. You are the one who provides. And Lord, sabi mo sa salita mo, Panginoon,
We will test you on this, Father God. At pagtuloy mo, Lord, mag-uumapaw, Lord, ang cup namin, and it will overflow at magiging blessing po kami sa iba. Lord, maraming salamat for the opportunity to give. And Lord, we believe na hindi lang po kami magbibigay ngayon, but Lord, patutubuin mo to at talo mo pa rin pong pagpapalain ang amazing people of God, Father God, amazing people of yours, Lord. Maraming salamat, Lord, and we sealed everything, Lord, by your most precious blood. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let's give cheerfully to our God po. masayang nagbigay sa Panginoon, pwede po bang pumalakpak po sa araw po na ito? Amen. Yan ay celebration kasi alam mo si Lord naging tapat sa'yo. Amen po ba? At si Lord ay patuloy po na magiging tapat po sa atin. At naniniwala po ako na ang Panginoon ay, parang nakakahawa pala yung nangyari kay Bishop last week, ano? Naniniwala po ako na ang Panginoon, binless po tayo. Na-miss ko po kayo last week kasi po ako po ay nasa Amazing Hope Mangaldan campus po natin. By the way, sa mga meron dito ang province mo ay Pangasinan. Tatlo na po ang ating campuses po sa Pangasinan, no? Meron po tayo sa Calasiao, meron po tayo sa Mangaldan, at meron po tayo sa Asingan. So kung saan malapit din yung kamag-anak mo, papuntahin mo na doon. Sabi mo sa kanya, hanapin lang yung Amazing Hope doon, yung may tatak na gano'n. Alam mo na yan. Send mo na lang, okay? Marami po, may mga, I think may mga Facebook pages naman na po sila na pwede po nating i-share sa ating mga kamag-anak. Yan ay parte ng expansion ng Panginoon. Kaya alam mo, kapag nagpa-participate ka sa ganitong gawain, giving, expansion, alam naman ni Lord yung pangangailangan mo, pero mas makikita mo yung laki ng purpose kung bakit inalaw ng Panginoon na ikaw ay maging parte nun. And we're excited for that. Next year po, no, magkakaroon lang tayo ng konting changes about it, pero ito po ay malalaman nyo na lang po, sasabihin na lang namin dito sa inyong mga leaders na masaya po tayo na marami pa tayong gagawin for the Lord. Ayaw mo nun natatapos or nagiging malapit ka dun sa pagtatapos ng buhay mo pero hindi ka na natatakot kasi nagkakaroon na ng purpose. Lord, ito pala yung dahilan ng bawat minuto or segundo or oras ng aking pong buhay. That is to glorify the Lord. Amen po ba? Sino po dito, you are blessed by the Lord? You have given a purpose right now to live your life. Tignan mo yung katabi mo, hindi na lang basta mabubuhay yan. That person will live for Christ. Amen. We will carry Christ in our lives. Nasaan man tayong lugar. Bukas, pagpasok mo, saan ka man papasok, trabaho, sa school mo, or you're gonna stay at home, sa mga kapitbahay mo, you live for Christ. Pakilala din natin si Christ po sa kanila. Nang sila din, malaman po nila na merong Diyos na kayang magbago ng buhay. Merong Diyos na kayang magbigay ng direksyon ng kanila pong buhay. For all you know, hinihintay ka na lang pala nila na i-share si Jesus sa kanila. Kaya encourage mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, i-share mo na si Jesus. Amen. I-share na po natin si Jesus. Tatayo po tayong lahat in the grace of God, if you may. And at least 2 tao, can you declare to that person, sabi mo sa kanya, your life is blessed.
Amen. Your life is blessed. At patuloy po yan na i-bless po ng Panginoon. Can we close our eyes and thank the Lord for everything that He has done? Kung malinaw sa'yo, pinagpala ni Lord ang buhay mo, pwede bang pasalamatan mo ang Panginoon? Pasalamatan mo si Lord sa mga pagpapalang na-receive mo, pero pasalamatan mo rin si Lord sa mga pagpapalang marireceive mo pa sa Kanya dahil siya ay tapat na Diyos. Heavenly Father, we thank you, Father God. Thank you, Lord, kasi meron kami magaling na director na aming pong buhay. Nagpapasalamat po kami, hindi man kami perfecto, pero perfect ang aming Diyos na pinaglilingkuran. And thank you, Father God, kasi Panginoon, natutunan namin sa araw na ito, Panginoon, kung paano pa at bakit pa kailangang namnamin namin ang buhay na meron kami. Indeed, this life, ano man ang kinakaharap ng buhay na ito ng iyong anak, this life is a gift to be enjoyed. Kaya Lord, hayaan mo po na ma-maximize po namin ang gift na ito to the fullest, God. And I pray, Father God, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na makaka-experience, God, makakaranas, Panginoon, ng buhay na ganap at kasiya-siya. Lord, dalangin ko, hindi lang sa lugar na to, even paglabas namin, Lord, hindi mawala yung joy sa buhay namin, God. Hindi mawala yung excitement sa anticipation namin, Lord, na may gagawin ka pang magaganda sa buhay namin. You're not yet done, God. Marami ka pa pong surprises, Panginoon, sa iyong mga anak. May mga answered prayers pa po na mararanasan siya. Lord, may miracle pa po, Panginoon, na mangyayari, Panginoon, sa pamilya niya, oh God. Lord, meron pa pong pag-increase sa kanyang finances. Lord, may kagalingan pa, Panginoon. Lord, we are excited to live because we believe, God, that in our living here on earth, we will experience you and more of you, God. Salamat po, Panginoon. Lord, we're gonna leave this place not empty-handed. Pero Lord, pinuno mo kami ngayon. In fact, God, pinag-umapaw mo kami ngayon para maging pagpapala kami, Panginoon, sa marami. Marami pong salamat, Panginoon. And once again, if you may, you can raise your hand. Receive this benediction from the book of Numbers. And when you say, I receive, I want you to believe. Hindi lang basta believe. Gusto ko tignan mo, i-envision mo sa araw na ito na yung nire-receive mo will definitely happen into your life. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I And receive. may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. My freedom will lift you higher. You are my freedom will lift you higher. 'Cause you are my freedom will lift you higher. Lift you higher. Your love never ending. Oh, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, you are alive in us. Nothing can take your place. Oh, you are